kanina nadinig natin yung paglilinis ng kalat itong nagawa ng NBI, ng paglilinis ng kalat ni Bongbong Marcos na nagawa ng NBI. At isang katerbang, isang katutak, 1,000, isang tuwang excuses ang ginawa ni Bongbong Marcos. Ngayon, tingnan naman natin etong kay Matibag. Ito si NBI Director Melvin Matibag para sagutin ang inyong mga tanong. NBI Director, si Vicky Morales po at ang GMA7. Sige. Magandang gabi po, Ma'am Vicky Morales at sa lahat po na nanonood sa GMA7. Salamat po sa inyong paunlak na kami pa-interview po dito. Good evening, Director. Opo. Good evening, Director. Maraming nagsasabi. Ewan ko, sasangayon kayo sa akin. Ito naman, natatanggap ko lang mensahe. Okay? Kung si Torre daw, 2025, ito daw si Matibag, 2026. Ay, yun na sabi. Ewan ko kung naniniwala kayo doon. Ilagay nyo sa comment section. At bago nyo ilagay sa comment section, huwag nyo na rin kalimutang i-like itong vlog na ito at mag-subscribe. Libre lang po yun, Matibag, ha? Subscribe, Coach Oli News, kasi sasabihin na naman, Coach Oli News, okay? Ang sabi kasi, 2025, Torre. 2026, Matibag. Kaya lang, pumalpak si Matibag. Ayun na sabi. At yan din ang sinasabi ni Amy Marcos. Kaya bakit? Si Torre, marami na inggit po kay Torre, ha? Kasi siyempre, kahit na illegal, meron talagang mga tao na gustong gumawa ng illegal para lang mapalapit sa presidente, no? Sumikat, ika nga. So, si Torre, ginawa niya, hinuli niya si PRRD, extradition or kidnapping, dinala sa dahig, hindi na pinadaan sa korte. Tapos, ito naman daw si Matibag, ganun din ang gagawin kay Bato. Parang imitating Torre. Parang gano'n ang lumalabas. Kaya lang pagkakaiba mo Matibag, ikaw abogado, yun hindi naman nun naiintindihan ng batas, sunod lang ng sunod yun. Ikaw, abogado ka eh. Anyway, yun naman ang sabi, no? 2025 Torre, 2026, pumalpak na Torre, si Matibag. Ganun da, ewan ko sa inyo. Lagay nyo sa comment section kung sang-ayon kayo doon. Good evening po. Maraming salamat po sa pagdating nyo, no? Opo. Bigyan niyo po kami ng linaw kasi kanina pa kami blanco. Ano ba talaga nangyayari doon sa Senado? Pati itong mga senador natin, hindi rin nila alam, no? Nag-Facebook Live sila, hindi rin nila alam kung ano ba talaga yung nangyayari. Please shed light, no? Well, unang-una po, sila yung nandoon sa Senado. Palagay ko po, sila yung mas makakapagbigay ng linaw. Kasi po, nangyari dito, tinawagan ako na sabi, yung may mga NBI daw puro na pinapuputukan sila. Ang problema po niyan, wala naman po kami dineploy doon at wala namang utos na may aarestuhin po si Senator Bato. Katunayan, nakiusap nga ako kayo sa inyo pong report, si Jan Consulta, napuntahan kami rito sa Sequoia Hotel dahil meron po kaming planning mula pa po kaninang umaga. At lahat po ng opisyal mula po sa akin, deputy directors, mga assistant directors, mga unit heads, regional directors ng buong Pilipinas, nandito po kami for a 3-day workshop and planning dito po sa Sequoia. At panahon na nga po namin ng fellowship, nakatanggap ako ng tawag kay Senator Loren na paalisin ko raw po yung mga agent ng NBI. Sabi ko, wala kaming agent dyan. Yan, okay. Ito ang alibay ni Matibag. Director Matibag, wag po kayo magagalit sa akin dahil sinusundan ko lang po yung sinabi ni Amy na may nahuli daw na NBI agent and at the same time, ang instruction daw ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos ay hulihin si Bato kahit sinong mamatay. So sinusundan ko po yung ganong salita ng kapatid mismo ng presidente. Okay? Kaya po kami hindi naniniwala na hindi po taga-NBI yung nandoon. Kasi po may ipapakita po ako sa inyo, sana panoorin yung buo tong aking video na labas mismo ng GMA na pakita ko na labas mismo ng GMA na ayan hindi kita. Sinasabi ng GMA, NBI nandiyan dyan. At hindi lang po yan, may mga nagdi-drill, no? So, putting that aside, ang alibay niya, nandiyan siya sa Sequoia Hotel. Andyan daw yung mga officers. Yes, posible.
Andyan yung mga officers. Pero posible din, kahit andyan ang mga officers, posibleng may utos ikaw sa mga NBI agents na pumunta dyan at huliin si Bato. Hindi ko sinabing sinabi mo. Ang pinupunto ko lang, posible. 'Di ba? Pwedeng inutusan mo, andiyan ka. Tapos pag nahuli na, magpe-presscon na kayo para ka ng si Torre. O, 'di ba? Ay, nahuli na, o dadalhin na doon. O gagalaw na kayo kung sa amang airport o sa Villamor dadalhin si Bato diretso na sa Daeg. Definitely hindi nyo pagtatagalin dito kasi alam nyo hindi papasa sa korte yan dahil alam niyo illegal 'yun, no? Ah, hindi papanigan ng korte yan. So, ah, hindi po valid reason yung nandiyan kayo. Ay, hindi naman kailangan ikaw mismo manghuli. Hindi ka naman si Trillanes. Di ba? Pwede ka naman may utusan, pambihira. O, bakit naman NBI director mismo manghuhuli? Di ba? Eh yung nambugbog nga, wala ka pa nga dun sa loob eh. Remember, huhulihin si Bato? Wala ka naman dun, di ba? Dumating ka lang nung may balita na nakatakbo si Bato at may nambugbog na NBI. At wala naman po talaga kasi daw nagpaputok. So sabi ko, ini-imbestigahan nyo, pahuli nyo. Pahuli nyo yung mga nagpapaputok. Nahuli nga. May nahuli si Amy. Hindi ko po sinasabing si Amy ang tama, okay? Ang punto ko lang, mas naniniwala ako sa sinabi ni Amy. Kasi may mga ebidensya po eh. Sigurado ko wala kaming tao na nandiyan dyan sa loob ng Senado. So malinaw po yun, establish natin na walang taga-NBI na pumasok sa Senado kanina po. Wala po. At ito po, pwede nga, mapapakita rito, nagpe-fellowship po kami. Kanina nung tumawag, Hindi, kahit nasa Amerika ka, pwede ka magpahuli. Ay, di ba si Boeing, wala sa ibang bansa siya eh. Oh. Pero yung paghuli kay PRRD, kino-ordinate sa kanya. Di ba? Again, baka sasabihin mo, hindi naman ako si Boeing. Oh. Again, ang sinasabi ko, possibility lang. It's not an enough alibi. kantahan nga po, maingay, hindi ko marinig yung masyado yung sinasabi ni Senator Loren. Tapos sabi niya, naka-speakerphone ka, ganyan. Nandito, inuutusan nila ako, pumunta ka rito, mag-imbestiga ka. Eh, ang problema, Hindi ba kayo nagtataka? Yung mga senador, nung nagkaputukan, sinong tinawagan? Ako ba? Si Torre ba? Si John Vic ba? Ikaw. Ibig sabihin, sa isip din nila, sa opinion nila, galing sa'yo. po, Ngayon, hindi mo sila masisisi. Kasi, nakipaghabulan pa nga yung agent mo eh. Nambugbog pa nga. Ibig sabihin, gagawin nyo ang lahat. Mahuli lang si Bato. bintangan na kami nagpaputok, paano naman po kami pupunta? Baka masubo naman po yung aming mga ahente. At maturo pa o mapagbintangan o maraming tao ron, magkagulo po lalo. Wala kayong advance information kung ano mangyayari ngayon sa Senado? Wala akong muna ibigay sa inyong information whatsoever? Wala po dahil dapat sila po yan eh. Meron po silang Sergeant at Arms. Ang nakikita ko lang, nanonood din lang po ko sa Facebook na maraming mga kalalakihan na hindi naman Marines, mga naka-long arm po. At nagkakagulo, may nakita po ako nagbabarena. Yung mga ganun po ba yung nangyayari kung senaryo sa Facebook ko lang po din nakikita. Director, magandang gabi po. Si Edwin Sumangil po ito. Ay, Emil, magandang gabi. Senator Alan Peter Cayetano, Director, umangkas daw di umano yung mga ahente ng NBI sa mga sasakyan ng media at nagpanggap ng mga mamamahayag para ma-penetrate ang Senate building. Wala pong ganun. Baka dapat, Emil, at tanongin nyo rito si Jan Consulta dahil sila yung media eh. Wala po kaming ganun na operation. Unang-una, wala naman pong Okay, umangkas daw yung media, umangkas daw yung mga NBI agents sa media at nagpanggap na media kaya nakapasok. Okay, ngayon, dapat yung mga media na yan, interviewin. Dapat, imbestigahan niyang media na yan. At kung huling nagsisinungaling
alisan nyo ng lisensya yang kung saang media man siya kasama. Di ba? Eh mamaya may video naman tayong ipapakita. Kanino sumabit na media yan? Pambihira itong media na to. Sino nga ba yung medyang kasama nung nahuli si Jason? Ayoko magbintang, no? Pero sino-sino ba mga kasama ng NBI? Utos sa amin. Ang sinasabi ko nga po, there will be an interagency collaboration po, may meeting pa, bago po magkaroon ng decision kung talagang mag-i-implement po ng warrant. At sabi ko nga po, meron na po Supreme Court case, tinitingnan din po namin yung direction niyan. Kausap ko lang po si Secretary Bida at ang sinasabi niya nga sa akin, maghintay tayo ng instruction ha, wala tayong gagawin. Mula pa po kahapon yon, wala po kaming preparation whatsoever. Katunayan, mula po kaninang umaga kami pong lahat ng mga opisyales at mga staff na kasali rito sa planning, nandito lang po kami. Yan, kita mo, wala silang planning, walang instruction sa kanila, o whatsoever, wala silang kung ano-ano. And yet, simula pa kahapon, and yet, nakipag-coordinate sila kay Tito Soto na magsiserve sila ng warrant of arrest na merong nabugbog na osaa at merong nakipaghalbulan na kay Bato na NBI agent. Na tapos wala silang planning. Wala silang planong manghuli. Hindi po ako umalis dito sa Sequoia Hotel. Director Matibag, doon po sa, Director Matibag, sir, doon po sa video na pinost ni Senate President Alan Peter Cayetano, nananawagan siya sa DILG, sa PNP. So, kami at nag-responde dyan si Chief PNP ng Tates, nariyan din si Secretary Remulla ng DILG, at ngayon nagpupulong sila. Pati DOJ ho, nanawagan siya. Opo. Secretary Bida, malamang sa inyo rin ho, sa DNBI. Kayo ho ba balak o tutulak din kayo patungkol Senado para makipagpulong sa kanya ngayon? Well, may instruction na po sa akin na dito lang kami, hindi po kami pupunta ron. Kami na nga po yung pinagbibintangan. Baka mahirap po pag pumunta kami ron eh. May maturo sa amin doon nakasama ko. Yan, tama. Yan, wag na kayong pupunta. At saka dapat linawin mo. Ha? Make a public statement na lahat ng pupuntang NBI dyan, tatanggalin mo. Pwede yun eh. Legal naman yun. Kasi nga, bawal lang ang hulihin. Ano pa ang purpose nyo dyan? Diba? Eh nakakapagtaka, anong sabuatan meron kayo kay Trillanes? Kasi manghuhuli kayo at ang nagseserve ng warrant si Trillanes. Medyo nakakagulat lang. Diba? Pero para na nang walang issue, whether kasalanan mo or kasabwat ka or hindi o malinis ka, nangyari sa under your leadership. Sabi ko nga, kasalanan din ni Bongbong Marcos yan at ikaw. Ganun talaga ang leader. Pagka may kapalpakan ng ilalim, kasalanan ng leader. So, kailangan magbigay ka na ng matibay na salita. Huwag na kayong pupunta dyan. Antayin ninyo, 72 hours lang naman maglalabas ng ang korte ng desisyon. Antayin nyo na, huwag nyo nang minamadali. Baka sasabihin na naman, nag-aabo-abogaduhan. Hindi po, trabaho namin ito magbigay ng opinyon. Huwag po kayo magagalit. Dahil kayo, opisyal, hindi din kayo dapat balat sibuyas. Pwede naman kami magbigay ng opinyon. Unless wala ng freedom of the press, mag-martial law na tayo. Di ba? Ganun lang yon. Director, may narinig po kaming mga putukan kanina, no? Nagpaputok po ba ng baril ang mga taga-NBI? Ma'am, una-una wala nga pong taga-NBI doon eh. So wala po magpapaputok ng baril na taga-NBI. Maliwanag, ha? Sinasabi niya, walang taga-NBI doon. Pero GMA sinabi, pinakita ko yung picture sa kanila, may NBI doon. At meron pa, ipapakita natin mamaya. Relax lang. NBI po. Wala pong pupunta doon na NBI. Ano ang susunod na hakbang nyo? Kasi kanina nga nanawagan si Senate President Alan P. Cayetano sa NBI na hingi po siya ng tulong. Ano pong tulong na ibibigay niyo po? Well, liwanagin po natin ano po bang gusto nila kasi kung kami po yung pinagbibintangan, mahirap naman kami rin na mag-iimbestiga po. So tama naman po siguro yun. Kung andun yung PNP, di mag-iimbestiga po yung PNP.
malaman po kung sino talaga yung mga personalidad na naging involved po sa pagpaputok ng baril. Kasi ang tinatanong ko nga, marami daw pong putok eh. Nakaputukan, tapos wala man na tinamaan kahit ano, medyo from the point of view investigation, medyo kailangan pag-isipan po natin kung bakit may nagpaputok ng baril doon sa loob ng Senado. At walang tinamaan. So gusto mong may tinamaan. Di, alam mo kasi narinig ko yung interview ni ano, ha? Ngayon lang. As of the making of this video, this vlog, nagdududa daw si Trillanes. So parang parehas na sila ng tono, no? May nagpaputok, pero walang tinamaan. Pero hindi naman sinabi ni Matibag, pero ganito ang pagkasabi ni Trillanes, parang stage daw. Parang gawa-gawa lang daw ng Senado. Hindi po. 'Di ba? Pwede ka naman magpaputok kasi may papasok. Dinidrill nga yung pinto. Pwede ka mag-warning shot. Siguro naman, to si Trillanes, pulis. Si Matibag, NBI agent, ay NBI director. Alam nila na hindi mo kailangan pasabugin ang utak agad nung nakikita nyo na gumagawa ng kalokohan. Pwede ka magbigay ng warning shot. Teka muna, bang, bang, bang. O, di ba? Senado to. Ba't kayo pumapasok dyan? Hindi rin nga natin alam. Baka galing din sa NBI agent yung nagpaputok. We don't know. Antay-antay lang. Ang sinasabi ko lang po sa inyo, yung posibilidad. Hindi, wag niyong sasabihin na parang nagtataka walang tinamaan tapos kasalanan pa ng senador. Oo, sir. May mensahe pa kayo sa mga senador na nanawagan kanina no, ng tulong sa NBI na? Well, kung formal po talaga na tulong at maayos na usapan, wala naman pong problema na kami mag-imbestiga dahil yan po namin trabaho namin. Pero sana po, yung pag-isipan kagad po yung aming ahensya na kami yung may kagagawan, hindi naman po yata makatarungan yon. Siguro po kailangan magkaroon po ng isang malinaw at parehas na pag-iimbestiga po sa nangyaring to. And kami po, ako po, ayan, kaya ako po nag-imbitang pumunta rito yung media para personal na makita na kami po lahat ng opisyal at kilala naman po ni Jan Consulta lahat, halos na opisyal ng NBI, accounted for, nandito po lahat. Dito po sa... Ayan. So, sana sabihin mo rin, hindi ko ipapahuli si Bato. Period. Parang si Lacson may period. Hindi ko ipapahuli si Bato. At kahit mahuli ng NBI agent, isasauli ko sa inyo kapag sa Senado nahuli. Kasi ang instruction ko sa kanila, wala nang hahakbang 1 kilometer from the Senate. Kung sino makita nyo 1 kilometer away from the 1 kilometer from the Senate, sumbong nyo sa akin, tatanggalin ko. Ganoon. Para, sigurado, para mong sinabi, hindi ako adik. Kahit saan tayong, bigyan kita ng example. Pag ganito sasabihin, hindi ako adik. Kahit mag-drug test tayo araw-araw, hindi ako aatras. Or ganito, bakit ako magpapadrug test? Why should I? Anong connection yan sa public trust? Hair follicle is public trust. No, di ba? Bigay kayo na matibay na statement. Statement ng parang galing sa abogadong leader. Next po. Kanina po, narinig po ninyo yung mga excuses ni Matibag. Ngayon, tingnan po natin yung sagot ni Amy dyan. Kasi nga, kaya ako nasasabi na puro palusot to si Matibag dahil itong mga binitawang salita ni Amy. Bigyan po natin ng komentaryo. Mga empleyado, ang ating mga abogado sa Legis, sa opisina namin, sina Senator Gatchalian at Senator Subiri, nagbabakate na daw ng premises nila. Kaya nagtaka kami, bakit alam ba nila ang mangyayari? Dahil kami nagkakaupos at inaabangan. Kita nyo, may mga senador na alam na may mangyayari. Alam nyo, natanggap ko din yan. May mga nagme-mensahe sa akin. Kaya nga, may show lang kami sa SMNI at dapat papunta kami dyan
Kaya lang nagkaroon kami ng programa sa SMNI, papunta kami diyan kasi alam namin may mangyayari. At yung narinig ng mga senador na nasa kabilang parlor, nadinig din namin. Okay? Galing mo po mismo, kaya A1 information po yan. Kaya ako lang sinasabi ngayon kasi binitawan na ni Amy. Pwede ko nang banggitin. Pero before that, alam na namin. Hindi po galing kay Amy. Kasi nga siya hindi niya alam eh. Ngayon niya lang nalaman nung may mga senador nag-e-empake na bakit kasi may mangyayari. You know why? Nakita rin po namin yan sa KOJC. Ganyan po ang galawan. Ganyan po ang mga instruction ni Bongbong Marcos. Yung huling araw, meron din kaming natanggap na instruction. Even yung pagsugod nila, alam namin yung araw. Hindi ko sinasabing magaling kami, pero tatandaan po natin, hindi po lahat ng nasa pulis, hindi po lahat ng mga sundalo, hindi po lahat ng uniform men sang-ayon sa ginagawa nila. Hindi po lahat ng politiko sang-ayon sa ginagawa nila. Hindi po lahat ng vlogger sang-ayon sa ginagawa nila. Lumilipad po ang balita at nakakapasok sa amin. Kaya ngayon may mangyayari dyan, may lumilipad-lipad na helicopter. Sabi, ganyan-ganyan sa KOJC. Alam na namin yung ganyang diskarte. So, Bongbong Marcos. Yung pagdating ng mga articles of impeachment kasi talagang determinado kami na talagang mag-convene ka agad para walang masabi yung tao na pinagtatakpan o dinedelay. Gustong-gusto namin na tanggapin na yung articles of impeachment. Andun kami, mahinahon na nagkakaupos, pinag-uusapan kung anong dapat gawin. Biglang ang balita, pati daw si Rules Secretary, si Mavic Garcia, nakatanggap din ng abiso na umalis ka na dyan, magkakagulo. Bakit alam nila? Kaya ako nagtataka. Umalis ka na dyan, magkakagulo. Alam nila. Alam ng minority. Kakagulat, no? May nangyari ba? Oh, of course, meron. Ang balita, si Senator Lore nakatanggap din ng abiso. Pero ayaw naman niya maniwala, ayaw niya kaming iwanan. Kaisa-isa, majority nakatanggap. Pero alam nyo, si Lauren galing yan dun sa kabilang kampo, di ba? Lumipat lang yan. So, yung originally galing doon sa kabilang kampo, yan yung mga nakatanggap ng info. Tataka ako bakit yung iba pinagsabihan. Ibig sabihin, may nakakaalam, meron ding naiwan katulad namin dun sa putukan sa... Alam mo, kanina yan nga ang tanong ko sa SMNI. Sabi ko, bakit ang naiwan sa loob, puro galing sa majority, asa na yung minority? Yung grupo nila Tito Soto, yung pala merong alam. Naku, talagang tatraidorin nyo yung mga kasama nyo. Alam nyo magkakagulo dyan, alam nyo andyan si Bato at hindi makakaalis, iiwanan ninyo. Anak kayo ng tatay nyo. Mausok at talagang kinandado kami doon. Kaya nagtataka ako, sino kaya ang nag-utos na lusubin ng Senado na may 4 na nakakaalam, ngunit kami walang kamalay-malay. Ma'am, nasan kayo nagkaputukan dinig nyo? Ang lakas-lakas, nakakatawa nga kasi si Senator Joel. Ako sabi ko, putukan na yan. Sabi ni Senator Joel, takbukaway ako ha, fireworks lang yan. Anong fireworks? Kalakas-lakas sa tanlapit, papalapit ng papalapit. Doon sa amin, sa office ni SP, nagbibiruan pa kami, hindi kami maniwala, hanggang pumasok yung mga employees na tataranta, hinaharang na yung mga pinto, at nakakalapit na yung mga NBI o kung sino man ang nagpaputok. So talagang Senate siege ang dating, hindi ko maintindihan. Yeah, Senate siege. Diba? Naalala nyo yung KOJC siege, 16 days. Same script. Same style. Bakit naman isi-siege dito? Sa kagustuhan ba nila ito, maaresto si Senator Bato? Dapat sumunod lang sila sa Korte Suprema. Sinabi naman ng Korte Suprema, 72 hours, may TRO na. Ano pang gusto nyo? O di kaya, walang TRO. Kaya nga, di ba? Ba't hindi makaantay? Ako sa tingin ko kaya hindi talaga sila makaantay kasi alam nila, illegal yung kanilang ginagawa. Kaya minamadali. Alam mo, payo ko to sa mga kababaihan. Pag kayo minamadali ng kalalakihan,
Paano naman napunta ron? What's only? Pambihira. Hindi totoo yan. Pag minamadali kayo, kahit saan bagay, minamadali kayo ng manliligaw ninyo. Minamadali kayo ng mga ahente, mga nagbebenta ng lupa, kondo. Minamadali kayo na pumirma ng kontrata. Magtaka kayo doon. Ito ganyan, minamadali, oh. 'Di ba? Kung rerespetuhin nila yung korte, hindi sila nagmamadaling ganyan. Hintay kayo 72 hours. Wag naman yung ganito 3 days. na sa kagustuhan, damputin si Senator Bato, talagang lulusubin ng Senado at naka-hostage lahat ng senador ng Republika. Anong naramdaman niyo? Ano na rin yung putukan? Anong ginawa ninyo? Well, nagagalit ako kasi syempre mga tauhan natin, tapos mga kapwa senador, bakit may nagpapaputok dyan sa labas? Ang kaba ko rin, dahil ang security ng Senado, very basic po, wala kami mahahaba. Ang balita, yung mga NBI, nagsidatingan talagang ang lalaki ng baril. Tapos ang balita pa, may helicopter daw na umaaligid kanina. Yun nga, di nagkakakabahan na talaga lahat ng mga tao rito. Tapos pinalabas pa. Mga information yun. to NBI and from, kasi dinideny po ni Director Matibag. Hindi lang po NBI. Dinideny daw ni Matibag. Okay? Papatunayan ko lang, hindi po galing sa atin. Hindi po kami fake news peddler, Claire Castro, Hindi po kami nag-aabo-abogaduhan. Galing mismo sa kapatid ng Pangulo. Dinideny ni Matibag. Anong sagot? Lahat, nakakatuwa naman kasi sila, lahat naman sila nagdi-deny, sina DILG, dumating pa rito, PNP, dinideny, si Matibag, kahit nakatatak NBI yung mga tao dyan sa papasok ng GSIS, na pilit pang nagdi-drill, binubutasan na nila yung pagi. Papakita ko, mamaya lang, standby, papakita ko, nakasuot ng NBI, nagdi-drill, kasama. Andyan lang sa labas. Totoo yung sinasabi ni Jaime. Tapos sasabihin nila sa loob walang NBI, may video po. Tapos sinabi pa ni Jaime. Ng GSIS at ng Senado, binubutasan na nila yung pader. Kasi annex naman yung Senado dati nitong Di ba? Style na binubutasan. Ganyan ang style. Si Torre, anong ginawa sa KOJC? Naghukay. Bongbong Marcos style, di ba? Instruction. Anong sinabi ni Bongbong Marcos? Walang pumasok na barel sa KOJC. O ano sinasabi ni Jaime ngayon? Ang haba ng baril ng mga taga-NBI. Diba? May pattern po. SIS, may pasukan talaga dyan. Abay si Matibag o kung sino man, ipaliwanag nila kung anong ginagawa nitong mga NBI nila. Bakit nagkalat sila rito? Bakit binubutasan yung pader? Panawagan. Hindi ko naman Baka naghahanap ng baka hinahanap si Baturon o naghahanap ng ginto, mga animal. maintindihan di ba? Dapat may pahintulot dito sa Senado. Wala namang pahintulot. Kaya siguro na pumiglas binutasan na lang ng pilit. Tama ba yun? Wala nang respeto, Senator, no? Kinausap naman niya si Alan, Peter, at sabi niya, hindi rin daw siya. Lahat na lang sila, hindi sila ang nag-utos sa paglusob ng Senado. Kaya, ano ba ito? Flood control na ulit? Oo, Ano ba ito, flood control? Hindi, ako, Senator Jaime, baka ang nag-utos sumugod dyan, Banateros. Total, wala namang hindi inaamin ng pulis, hindi rin inaamin kasi ni John Vic, hindi rin inaamin ni Matibag, hindi rin inaamin ng kapatid mo. Hindi kaya Banateros ang nag-utos. Baka si Torre. Baka si Trillanes ang nag-utos. Hindi na natin alam di ba? Walang umaamin hindi natin maintindihan. Baka malay nyo ako. Malay nyo, dito si Bato sa katabi ko. Dito nagtatago. Di ba? Puro kasinungaling. Hindi puro sinungalingan na lang ang sinasabi ninyo Pero siege po ang ginagawa. Di ba? Kababuyan po. Sige. Taas ang kamay dito. Baka nung panahon na hindi pa ako buhay, naka-experience na ba kayo ng ganyan sa Senado? May nagdi-drill, may nagbabarilan, may pumapasok na hindi naman dapat pwedeng pumasok, nambubugbog ng usaa. Alimbawa, ako pumasok dyan, mambugbog ng usaa. Palagay ko habang buhay akong ikukulong Di ba? Oo.
Tapos yung mga yan, NBI agent mambubugbog. Ay, wow. Wow, Eddie, wow. Diba? Ito, papakita ko sa inyo yung mga videos at ebidensya. Ito, tingnan po ninyong video na ito, ha. At merong nagdi-drill. Pero kayo na humusga. Kung sino itong mga nagdi-drill. NBI agent ba? Tao ba ni John Vic? Banateros ba? Lalakeros ba? Babaeros ba? O kung sino mang mga eros yan. Di ba? Tingnan po natin. Ibang klase, di ba? Yan yung sa GSIS. Yung katabi ng Senado. So sasabihin siguro wala sa Senado. Pero baka nasa GSIS. Ito yung pinapakita ko sa inyo kanina na pinost ng GMA. Anong nakalagay? Watch, mga tauhan ng NBI according to GMA na mataang pumasok sa GSIS compound bago mag 8 p.m. Sabi ni Bongbong, inutusan niyang umalis alas 4. Ito bago mag 8 p.m. Namataan ng pagmamadaling pagpasok ng mga tauhan. May nakalagay yung kanilang vehicle na NBI sa National Bureau of Investigation sa loob ng GSIS compound bago mag 8 ng gabi. Ngayong gabi. Ngayon lang. Sa GSIS. Tapos, doon sa GSIS may nagdi-drill. At doon sa nagdi-drill, doon nagkaroon ng putukan. Ay, walang NBI. Sir Mike, Sir Munching. Sir Munch? May tumawag. Pakinggan nyo yung sasabihin. Binanggit na ni Diction, kasama ni Diction team leader ngayon. Magdi-deploy sila lahat. Yung iba kasi nakapag-deploy na. Nakapag-deploy na. Hindi pa kasi nandito pa sila sa may sentry kasi nandito yung parang langgam eh. yung action ngayon. Media? Pero napakita namin yan. Kaya nga. Kasama namin yung NBI ngayon. Narinig nyo? Kasama namin ang NBI ngayon. Hindi ako may sabi yung nasa telepono. Gusto nyo ulitin? Sige, ulitin. Kasama namin yung NBI ngayon. Kasama namin ang NBI ngayon. Ulit! Kasama namin yung NBI ngayon. Ulit! Kaya nga. Kasama namin yung NBI ngayon. Kasama namin yung NBI ngayon. Kasama namin yung NBI ngayon. Sige. Okay. Maliwanag. Ayan, nakita niya. Ayan. Wala akong kinalaman dyan, ha. Hindi ako nagsasabi kasama NBI. Si Aimee tsaka siya. Makapagsipa kung matamaan ka? Hindi na nila manan. Bakit man nag-interview? Ayan mo na. So, sa madaling salita, bawal pumasok sa ang NBI doon sa Senado. Padaan sila doon sa GSIS. Tama po ba o tamang-tama? Ay kayo na humusga. Pero bago natin huwag pong kakalimutan na i-like po at mag-subscribe po kayo sa channel na Coach Oli News. Coach Oli News. Diretso. Buwan mo na isang buwan na nakaklear mo tayo ng dalawa. Yan ang isa. Buwan mo na. Buwan mo na. Sige na ulit. Sige. Go na. Nuts. May napo na kayo. Nakikita nyo ba yung nakita ko?
Okay na. Sana wag magagalit sa atin si Matibag. Bongbong, wag ka magagalit sa akin. Pero sana ipaliwanag mo yan. At kung hindi mo alam yan, pagalitan nyo. Kasuhan ninyo. Bawal na nga, hindi kayo sinusunod. Kung si Matibag din, hindi mo alam yan, pagalitan mo, kasuhan mo. Hindi kayo sinusunod. Hindi naman ako naglabas ng video niyan eh. Kinuha ko lang yan. So sa tingin ninyo, sino nagsasabi ng totoo? Si Amy o si Matibag? Na wala daw pumasok na NBI. Si Amy o si Bongbong Marcos na pinaalis niya na yung NBI alas 4 pa lang. Diyan nagkaputukan. Malapit dyan. Eh, Bob, sila may access dito, di ba? Ha? Sila ang may access dito. Sila lang po. Ops! Sila lang ang may access. Ano yan? Anong nakalagay dyan? NBI ba yan? Oh, sir, sinay ka na lang. Sila, sir, mayroon control. Grabe, Tore, no? Ako, di ako magugulat. Baka mami may maghukay na dyan. Kasi maliwanag eh. Sir, temporary board, ilalak namin. Baka anything kasi po. Yan. Kayo na humusga. Excuse me. Kayo na humusga. Ilagay nyo sa comment section, sinong nagsisinungaling? Si Amy, si Matibag, o si Bongbong? Next po. Tingnan po ninyo to ha. Ito yung sinabi ni John Vic. Pa si Senator Bato. Ang tanong, nasa loob pa si Senator Bato. And I will not arrest Senator Bato. Just to be clear, I will not arrest him. I am not here to arrest him. I am here to secure everyone. Yan. Sana lang si John Vic magpakalalaki. Sa tingin ko naman ay hindi ito bakla. No, kasi ang lalaki, pag nagsalita, gagawin. Ewan ko si Bongbong Marcos kung bakla. Kasi marami siyang salita na hindi ginagawa. Yung kapatid mo rin, merong salitang hindi ginagawa. Di ba? Anyway, sabi niya, I'm not here to arrest Bato. Usapang lalaki yan. Huwag na muna natin pag-usapan yung legal. Sa ating mga lalaki, pag nagsalita, dapat gawin. Okay. Sana lang, totoo. And sana lang din, yan ang bitawan ni Matibag. I will not arrest Bato. Me and my officers and my agents. Lahat, hindi po aarestuhin ng NBI si Bato. Unless lumabas na yung desisyon ng korte. Kasi habang nasa session yan, hindi pwedeng arestuhin yan. Unless utusan na ng korte. Doon, kahit ayaw ni Matibag hulihin si Bato, obligado na rin silang hulihin. Nagigets? So sana maglagwas din siya ng ganitong instruction. Kung sila talagang tunay na humahabol doon sa pagsunod sa batas at hindi nililito ang instruction. Yung alam mong pag nagsalita ka, para maliwanag. Hindi para liligawin mo kasi nga meron kang motibo, meron kang agenda na illegal or hindi pwedeng malaman ng taong bayan. Eto po yan ha, diretsuhin na natin agad-agad yung pinakamatindi. Grabe, hindi tayo makapaniwala sa ganito pero talagang sa lumalabas ngayon kayang-kaya na nilang gawin ito. Sinabi, arestuhin si Bato kahit sino pa ang mamatay. Ilagay nyo sa comment section, sa tingin ninyo sino nagsabi niyan?
Pakita na po natin. Yung karamihan ng mga senador nagsiakyatan para bisitahin si Bato kung okay pa rin siya. Dahil kami nagtataka at nagdatingan yung mga opisyal na kada isa, kanina, hindi sumasagot sa amin, denied to death sila. Sabi nila lahat na talagang wala silang kinalaman. Nag-umpisa sa ating PNP, dumating si John Vic Remulla, wala rin siyang kinalaman. John Vic, walang alam. Ganon din ang NBI, deadma rin. NBI, ni Matibag, wala ding alam. Lahat sila walang alam pero putukan tuloy-tuloy. Ganon din, kinausap pa si Presidente Bongbong, si BBM. Sabi din, hindi naman daw niya utos yun, ba't daw nagkaganon? Hindi rin daw utos ni Bongbong Marcos. So wala. Ay baka si Coach Oli nag-utos. Nag-utos, pumasok dyan at pahuli si Bato. Andito pa kami, kanina pa kami narito, pero talagang walang umaamin, walang may alam, lahat sila gulatan. Hindi ko maintindihan. Nako, nagkakaputukan na dito sa inyong Senado, amoy usok na sa lahat ng sulok, hindi namin mahanap ang aming mga kapwa senador at hindi kami makapaglabasan. Ay, eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Pero ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs kahit sino pa ang mamatay. Yon. NBI agent po nagsabi niyan, ha? Matibag, wag balat sibuyas. Ha? According to Aimee, ang sabi ng NBI agent mo, hulihin si Bato kahit sino pa ang mamatay. Kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Kaya't di na namin maintindihan ano ba totoo. Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate seat? Hindi kaya Aimee ako nag-utos. Ha? O hindi kaya Banateros nag-utos kasi walang nag-utos no? Oo, lahat sila malinis, 'di ba? Pero titingnan po natin ha. Si Aimee against the words of Bongbong Marcos and Matibag. Ngayon, ang tanong na lang, sino nagsasabi ng totoo? Kasi hindi po pwede na lahat po sila ay nagsasabi ng totoo. Magkaiba ang sinasabi ni Aimee dun sa sinasabi ng mag-best friend na si Bongbong at saka si Matibag. Pero, tingnan nyo pong mabuti ito. Kung ako po tatanungin, bagamat hindi ko pinagtatanggol to si Aimee, alam to ng mga manunood ko, binabanatan ko po to si Aimee dati. Pero, kung ako tatanungin, in my opinion, nagsasabi ng totoo si Aimee. Kesa ang papaniwalaan ko si Bongbong at saka si Matibag. Bakit kanyo? Kasi po, si BBM talagang parang lutang. Tandaan po ninyo, ano ang sinabi ni Aimee? Na si Bongbong Marcos ay lulong. Adik, labas-pasok sa ospital. Sabi ni Aimee yan. Sabi ni Bongbong, hindi daw siya adik at siya po ay hindi labas-pasok sa ospital. Pero wala siyang mapakitang proof. Kasi kung ikaw ay hindi adik at sabi ng kapatid mo adik ka, tandaan po natin hindi ko sino-sinong vlogger lang nagsasabing adik si Bongbong. Hindi ko sino-sinong tambay lang ang nagsasabing adik si Bongbong. Mismong kapatid niya. Ibig sabihin, meron siyang personal knowledge. Sa katunayan, sinasabi nga ni Aimee na nakikita niya ang kapatid niyang nagdodroga. Ang security pa nga ang pinaglilinis ng kalat. Naintindihan po ninyo. Yan ang sinasabi ni Aimee. Obviously, hindi kayang patunayan ni Bongbong Marcos na hindi siya gumagamit. Secondly, hindi niya rin mapatunayan na hindi siya labas-pasok sa ospital. Kasi mismo sa kanila galing na siya ay pumupunta sa ospital. Sino ba namang maglabas sila ng medical bulletin? Diba? So kung ako tatanungin, I'm 100% totoo ang sinasabi nitong si Aimee. Kaya nga po nakakatakot na po ito. Sa mga nagrarally dyan, minsan magkita-kita po tayo dyan, pero mag-iingat po kayo. Ibig sabihin,
desperado na si Bongbong Marcos. Dahil alam nyo, ito ay hindi lang patungkol sa impeachment. Kasi nga, di ba, galit na galit sila kay Bato dahil nakuha ni Cayetano ang Senate President. Siya na po ang pumalit kay Tito Soto. At karagdagang bilang sa boto tong si Bato sa impeachment. Pero hindi lang po yun. Kasi ang impeachment, meron po silang numero na. At hindi kailangan umattend ni Bato sa impeachment. Kasi ang kailangan po doon 16 votes. So hindi pumunta si Bato o hindi, mananalo yung impeachment. At magka-count po yun na negative or hindi boto para pabor sa impeachment. Nakukuha nyo po. Ang katunayan po niyan, ang mabigat po dyan ay yung numero na pag nakaupo si Alan Cayetano, siguradong babalik si Marcoleta as Blue Ribbon Chairman. At pag nakabalik si Marcoleta as Blue Ribbon Chairman, sigurado lalabas ang totoong mastermind. At yan po ang kinakatakutan ni Bongbong Marcos. Kaya po siya ay tunay na desperado na sa nangyayari ngayon. Hindi po pwede na magtuloy ang Senado sa pangunguna ni Cayetano at ni Marcoleta. Matitimbog sila dyan. Kaya makikita po natin na yung ebidensya na lumalabas, mas kapani-paniwala yung sinasabi nitong si Amy Marcos. Di ba? So, ano po napakalabo. Napakalabo nung na hindi alam to ni Bongbong Marcos at hindi rin to alam ni Matibag. O, eto pa, tingnan nyo rin Isa pang ebidensya. Nagkakagulo pa rin kami rito kasi ang balita, may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Yon, yari. Nahuli, Matibag, agent mo. Ano sabi? NBI agent. Ala ka namang agent ko. Di agent mo, Matibag. Nahuli. Di umano itong agent mo. Confidential agent nila. Hindi naka-uniforme, pero taga-NBI. Yari ka. Ikakanta ka niyan. Kaya ako, suggestion ko sa'yo, Amy, huwag niyong ibibigay pabalik sa NBI yang nahuli niyong taga-NBI. Kasi, paaminin ninyo. Pero hindi na nga kailangang paaminin pa Pero i-hold nyo pa rin kasi baka marami pang alam yan na hindi pa naamin. Pero umamin na. Pakinggan po natin. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato. Ano man ang mangyari, sino man ang masaktan. Kaya eto nga, Attorney Bomediano, kung sino ka man, sana ipaliwanag mo kung paano ito nangyari na sinugod, linusob ang Senado at nagkaputukan sa amin dito sa mga senador ng ating Republika. Hindi ito dapat nangyayari sa Pilipinas, higit sa lahat sa institusyon ng Senado. Yon, malupit. So, nahuli. Okay, dahil nakalimutan yung bag, nakita. Diba? Ang sabi nila, hindi nila alam, pero may NBI doon sa pangyayari ng putukan. No? Isipin po ninyo, sa mga kaedad ko rito o mas matanda pa sa akin, nakakita ba kayo ng ganitong pangyayari sa Senado? This is the worst, Bongbong Marcos. Ganyan na kayo katindi. Pati Senado na, ang importante po itong Senado separate branch po ito, legislative, executive si Bongbong Marcos. Kaya nga po may separation of branches para check and balance. Kaya nga po ito po kasi ay hindi excuse Sinasabi nila, bakit nagkakanlong kayo ng kriminal? Una, hindi pa po napapatunayang kriminal si Bato.
Pangalawa, may purpose po yung batas kaya hindi dapat hulihin. Hindi dapat hulihin yung pagka nakasesyon ng senador. Bakit? Kasi pwedeng gamitin yan ng ibang branches like the executive sa panggigipit sa session. At yan nga po ang nangyayari ngayon. Ginigipit si Bato para walang numero itong grupo nila Cayetano at hindi makapag-imbestiga dito sa flood control. Kaya po may batas na hindi nyo pwedeng hulihin. Ang titigas ng ulo ninyo, papasok kayo sa Senado. Diyan pa lang, NBI, mga abogado kayo. Alam nyo, bawal yan. Huwag po kayong magagalit sa akin. Hindi po ako nag-aabo-abogaduhan. Hindi po ako magaling. Hindi ako matalino. Pero sinasabi mismo ng kapatid ni Bongbong Marcos, ayan o, may nahuli nga. Alam nyong illegal yan. Unless nagsisinungaling si Amy. Kaya ngayon ang tanong ko sa inyo, anong sa tingin ninyo? Kay Matibag kayo maniniwala o kay Amy? Yun lang naman eh. Na walang kinalaman si Matibag, walang kinalaman si Bongbong. Pero tandaan po natin ha, agent ng bugbog. Ay, binugbog ng agent ang isa sa security ng Senado. Papasok sila dyan na alam nilang bawal at manghuhuli sila. Tapos, manghahabol. Only under the regime of Bongbong Marcos and Matibag nangyari yan. Tapos ng bugbog. Under the leadership of Bongbong Marcos and Matibag. Kahit sabihin nating walang alam si Bongbong Marcos, kahit sabihin nilang walang alam si Matibag, nangyari po sa kanilang panunungkulan yan. Hindi po ba? Diyan pa lang. Nakikita nyo may problema na tayo eh. Wala silang excuse. Kaya kung ngayon, ang tingin ng taong bayan na NBI ang may kasalanan ng lahat ng yan, kasalanan to ni Bongbong Marcos at ni Matibag. Whether alam nila or sila mismo ang nag-utos, hindi yun ang issue. Nangyari po yan under their leadership. Kaya kasalanan niya ni Bongbong Marcos at ni Matibag. Hindi po ba? O alangan naman kasalanan ko. Ganun ang tunay na leader. Aakuin yung kasalanan nung kanilang mga agents. Aakuin yung kasalanan nung kanilang masasakupan. Ngayon, panuurin po natin ito para balanse po. Ito naman, pakinggan din natin yung side naman ni Bongbong Marcos. Pero obserbahan nyo ang kanyang mga sasabihin. Parang nilulubog niya rin yung kanyang sarili. Tingnan po natin. Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Mga 2 oras kalahati ko na minomonitor. Nako bakit? Minomonitor daw niya. Baka kaya mo minomonitor kasi parang yung inaabangan ninyo kung paano nyo bibit-bitin si Bato kung sakaling nahuli. Di ba? Kasi papadala nyo agad sa ano. Kasi wala kayong kaplano-plano na padaanin yan sa korte. Kasi kung may plano kayong padaanin sa korte, hindi kayo atat na atat, hulihin si Bato. Gagawin nyo kay Bato yung ginawa nyo kay PRRD. Yun lang naman ang rason nun eh. Kung plano nyong respetuhin ang korte, hindi kayo nagmamadali. Inaantay ninyo. 3 araw magdidesisyon ng korte patungkol dito. Hindi nyo maantay. Kaya nga nyo minamadali kasi alam ninyo illegal yung Ako po hindi ako hindi po ako bias. Magtanong kayo ng abogado na walang political leaning. Ang sasabihin nila, illegal yung pagpapahuli sa isang tao under the warrant of arrest ng ibang bansa nang hindi dadaan sa korte. At alam nila yan, kaya nagmamadali. Kaya ka nakamonitor. Ang sitwasyon.
At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya Yan, so ilang beses niya sinabi, wala kang instruction, sir, walang instruction. Oh, anong tawag doon? Naglilinis ng kamay. Mamaya pansinin niyo, papakita ko yung speech din ni Batibag. Ganyan po linyada nila. Para dumistansya ang presidente diyan sa kapalpakan. ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandoon sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nagjo-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Yan. So, yan na naman. Dumistansya na naman siya. Walang instruction. Kasi ang instruction magkagaling sa presidente. Kasi kung gumalaw ang NBI, of course, alam ng DOJ. At kung alam ng DOJ, di syempre, alam ni Bongbong Marcos. So, gusto niyang ibida. Sabi nga niya, walang instruction. So, yung mga may baril daw doon ay binabantayan ng ang Senado at ang mga senador. Kasi po, dito nagkakaroon ng problema. Ito po ay hindi daw nila huhulihin si Bato. Look at the difference of Bongbong Marcos and PRRD. May nambugbog. Binugbog ang isang osaa. Tahimik ka. Ngayon ka lang lumabas dahil bulilyaso na. Dahil palpak yung plano ninyo. Huwag mong kakalimutan, binuking ka ng ate mo. May instruction coming from you. Huliin si Bato kahit sino ang mamatay. Galing kay Amy. Kasi dapat maliwanag ang instruction mo para hindi ka pinagdududahan ng tao. Late ka nang pumasok, late ka nang nagsalita, wala pang linaw. Bigyan kita ng halimbawa. Nung panahon ni PRRD, may laglag bala, di ba? Ang linaw ng instruction niya. Pag naulit pa yan, ipakakain ko sa inyo yung bala. Ang liwanag, di ba? Anong resulta? Di ba nawala? Kasi alam nila, yung leader nila seryoso. At yung instruction, klaro. Kung ikaw nagsalita, kayong mga taga-NBI, umalis na kayo dyan sa Senado. Walang manghuhuli kay Bato hanggat walang desisyon ang korte. At kahit mahuli nyo yan, pakakawalan ko sa inyo. At pag hinuli nyo si Bato, kayo ang ipapahuli ko dahil illegal yan. Kung ganong instruction, sa tingin mo may mambubugbog na NBI sa OSAA? Kung ganong kang klaseng leader, sa tingin mo pupunta dyan si Matibag?
Kung ang instruction mo kay Matibag, wag na kayong tatapak dyan sa Senado. Wag nyong pakialaman ng Senado. Separate branch sila. May check and balance, nakalagay yan sa konstitusyon. Hayaan nyo sila. Kung ganyan ang instruction mo, maliwanag yun, hindi ka pagdududahan ng taong bayan. And I'm sure hindi pupunta si Matibag dyan. And I'm sure hindi pupunta kung sino-sino dyan. Walang Trillanes na e-epal dyan. Kasi maliwanag ang instruction. Unless ikaw nga ang nagbibigay ng instruction. Anong klase kang leader, Bongbong Marcos? Di ba? At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Kala ko ba walang NBI? Tapos ngayon sasabihin mo, umalis na kayo dyan ng alas 4. So ibig sabihin may NBI doon. Ano ba talaga, kuya? Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito din. Sure ka na nag-comply. Remember this, sinabi mo rin sa loob ng KOJC, ha? Walang pumasok na baril. Alam mo iniisip ng taong bayan? Nagawa mo sa KOJC, parehas na parehas. Pipilitin nyo mag-serve ng warrant of arrest na illegal. Yung hinug sa pilit. Yung warrant of arrest ni Torre, wala dun si Pastor Kibuloy. Itong warrant of arrest nyo naman ngayon, ni hindi natin alam kung gawa sa rekto. Remember, nagpupunta ng rekto si Matibag. Bumili nga siya dyan ng peking pera, di ba? Tapos ngayon may warrant of arrest galing kay Trillanes. Bakit? Inutil yung instruction mo. Sino yan si Trillanes? Kung maliwanag, ayaw mong huliin si Bato. At gaya ng sinasabi mo, naaantayin ng korte, di walang ganyan. Dapat isama mo na sa speech mo. Wala nang pupunta dyan sa Senado. Hayaan nyo silang magtrabaho. Mag-focus kayo kung paano natin pabababain ang presyo ng gasolina. Lahat kami sa opisina. At ayun po, ay dahil kung mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-enkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Yan, dapat sinabi mo na rin, huwag kayong mag-alala. Ha? Pag may nahuli ako dyan, pakakain ko sa pating. Coach Oli, hindi sasabihin, Coach Oli, hindi naman si PRRD yan, hindi naman mamamatay tao yan, mamimiloso po. Mamimiloso po pa. Mamimiloso po pa. Oh. Pero, kulang yung ganyan. Dapat sinabi mo na rin, inutusan ko na wala nang lalapit diyan sa Senado.
Pag may lumapit pa dyan, ipakukulong ko. Legal po yun. Bakit? Hindi mo nga pwedeng hulihin si Bato. Diba? So pag may nakita kayong lumapit dyan, unless binabantayan ng mga senador, okay yan. Pero pag hindi, isumbong nyo sa akin, ipadala nyo pangalan, tatanggalan natin ng pensyon. Tingnan ko kung may pumunta pa dyan. Di ba? Ganon. Be a leader, Bongbong Marcos. Maraming salamat po sa nanood at sana po wag pong kakalimutan na Coach Oli News. Mag-subscribe po, i-like nyo po itong video na ito. Maraming salamat po, ingat-ingat po at marami pong magaganap ngayong linggong ito. Kita-kits po tayo dyan ha. God bless everyone.